gumawa ito? Nagtatanong ka palagi, nalilito ka na. Mamaya ka marito pag tinatanong kita. Ay bagong tipang Katoliko. Isinulat ito ng amo mo. Si Juan Trinidad. Ano ba ang kahulugan ng nihil obsta? Hindi ko nabasa ngayon. Sensor Lebrorum, naiintindihan mo ba ang kahulugan ng nihil obsta? Hindi magkain yan. Ito bakit ako ang kukontra yung binasa ko lang? Magagalit sa'yo yung amo mo pag-uwi mo. Ikaw rin. Itatanong. Hindi ka kinikilabutan dyan sa litrato yan. Kaya hindi na tayo magtataka kung dumating ang isang panahon. Makakita tayo ng isang tao nakaluhod sa harap ng isang arinola, nananalangin. At anong sinasabi? Aba, Santa Arinola, punong-puno ka ng grasya. Sinong kayong lahat dyan? Hindi sinabi ni Kristong, pag marami kayo, iinumin kong lahat yan. Dalawa raw ang ulo nila eh. Dalawa. Isang ulo daw na nakalantad. At saka isang ulong hindi nakikita. Pagkita ko po, ito po, ang pari po namin nung una pa magmula kay Kristo, noong pong unang segundo, unang siglo. Unang siglo. Ayan. Ngayon din, iglesia na ni Kristo ako pag may nabasa kayo. Kung may nabasa kayo, nasa uling panahon, Pag-aasawa, tinatanggap mo, hindi mo tinatanggap. ay hindi ko tinatanggap na doktrina, kundi yan ay ayon sa kanyang paliwanag. Ayun. Sa makatwing, kalaban mo yung pari mo. Sasagot mo ako. At upang matuloy lamang ang debate ito ay sinangayunan ng panig ni Ginoong Maximo Bularan na 1-to-1 ang usapan ito, walang kaalalay. At ngayon ay ang pangalawang paksa ng kanilang usapan at nananatili yung ating tuntunin na tigatlo ang tindig nila at ang bawat tindig ay tiga 20 minuto. At pagkatapos ng isang tindig ay mayroong pagtatanong ng kabilang panig sa loob ng 10 minuto. Ngayon, ang paksang tatalakayin nila mga kababayan ay ito. Patutunayan ko na ang Iglesia Katolika Romana ang tunay na iglesia na itinayo ng ating Panginoong Jesucristo ayon sa Biblia at makagagamit ng referensya. Ang titindig po sa afirmatibo ay walang iba kundi si Ginoong Guerrero Valenzuela at kilala na po niyo siya. At ang negatibo naman ay titindig si Ginoong Maximo Bularan. At ngayon mga kaibigan, panahon na ni Ginoong Guerrero Valenzuela upang timindig sa loob ng 3 minuto at talakayan niya ang kanyang paksa na paninindigan na niya ng Iglesia Katolika Romana ang tunay na iglesia na tinayo ng ating Panginoong Jesucristo ayon sa Biblia at makagagamit siya ng mga referensya kung kinakailangan niya. Ang mga timer ay si Ginoong Michael Benavides sa panig ng Iglesia ni Cristo at si Ginoong Jerry Abarca naman sa panig ng Iglesia Katolika Apostolika Romana. Time? 20 minutes. Time is on. Sandali, wala pa. Ulit. Wala pa. Wala pa. Inuulit ko mga kababayan na ang paksa na patutunayan ni Ginoong Guerrero Valenzuela ay ito. Patutunayan ko na ang Iglesia Katolika Romana ang tunay na iglesia na itinayo ng ating Panginoong Jesucristo ayon sa Biblia at makagagamit ng referensya.
Yan ang paksang titindigan ni Ginoong Guerrero Valenzuela. Ready ka na ba? Kay Ginoong Valenzuela? Sa timer, sandali ah. Sandali lang. At medyo inihanda pa niya yung kanyang mga referensya ata. Bago yan, pwede ba magsalita na kaunti lang muna? Isama mo na sa time mo. Sige, sige. Para kan. Oh. Game na. Game. Muli sa pagpapatuloy, unang-una, yung hinihingi ko po sana na kaming dalawa lang, manatili sana na walang akyat hanggang sa matapos ang aming debate. Yung po sana ay magino kong hinihingi sa kanila. Ulitin ko po, na wala pong akyat kundi kaming dalawa lang. Libang kung may mag-aabot ng pagkain. Dahil kailangan ng pagkain dahil nagugutom ako eh. Bilang Katoliko, titindigan ko po na ang Iglesia Katolika Apostolika Romana ang tunay na iglesia. Ayon po sa aming usapan at nilagdaang kasulatan, gagamit po ako ng Biblia at maliwanag na referensya. Ano po ba ang ibig sabihin ng iglesia? Ayon po sa Webster Dictionary, ang salitang iglesia, mababasa po niyan hindi lang sa Webster, iba-ibang dictionary, na yan po, ang kahulugan is a body or a Christian's believer. Sa Biblia naman po, ang kahulugan po ng salitang iglesia, mababasa po yan sa Efeso, sa Kapitulo 5, talatang 25 hanggang 30 po. Mabasahin ko po sa 30, 29 hanggang 30 po. Sapagkat walang sino man napupuot kailanman sa kanyang sariling katawan, kundi kinakandili at minamahal, gaya naman ni Kristo sa iglesia, sapagkat tayo ang sangkap ng kanyang katawan. Malinaw po rito na ang iglesia ang tinutukoy, yung tao. Tao po ito na sumasampalataya. Iyan po ang ibig pakahulugan dito po sa binasa kong Biblia. Pangalawa, gumamit po ako ng referensya Webster Dictionary. Tinatanggap po yan sa buong daigdig. Ngayon po, ano po ba naman ang kahulugan ng salitang Katoliko? Sapagkat po tayo, mga Pilipino, masarap siguro na talagang kailangan gamitin natin ang sariling atin. Ang Katoliko po, hindi po salita yan na wikang Pilipino, Tagalog hindi po. Kaya lang dahil sa nakaugalian natin, Katoliko tayo ng Katoliko, minsan, para bang Tagalog na yan na wikang sarili. Hindi po, yan po ay banyaga na hango sa salitang Grego. Na sa matandang termino ng Grego, yan po ay Katolohos. Katolohos po yan. Ngayon po, tinatawag yan na Katolikos o Katoliko. Kaya po, kung gagamit po kayo ng referensya ng Webster o iba-ibang mga dictionary, iyan po ang kahulugan ay universal o kaya all nations. Lahat ng bansa sa Tagalog po, malinaw po. Kaya po, kung yung unawain lang, ang Webster po naman, palagay ko, hindi lang sa Pilipinas, wala pa siguro ang mga iba-ibang referensya, itong Webster na ito, nagpapatunay na tinatanggap sa buong daigdig na po na ang Katoliko ay universal o kaya all nations sa Tagalog po, lahat ng bansa. Mamaya po, bakit tanong niya yan, pinaliliwanag ko na po. Saan po ba natagpuan yun? Saan po ba sa Biblia po, binigkas ng Panginoon? Ayon po sa Mateo. Sa Mateo po, Kapitulo 28, ang talatang 19. Ito po'y dapat niyong unawain po. Dahil dito, magsiyaon kayo at gawin niyong alagad ang lahat ng bansa na sila inyong bautismuhan. Sabi nito, gawin niyong alagad ang lahat ng bansa. So, ang lahat ng bansa, ang tinutukoy po niyan, ay all nation, pa-universal, sa lahat ng bansa, kaya sanlibutan. Yun po ang kahulugan ng Katoliko. Maliwanag na ang kahulugan niya na ang lahat ng bansa ay makinabang sa kaligtasan. Ang iglesyang ito, ayon sa Mateo 16, talatang 18, nangako po ang Panginoon na magtatatag ng kanyang iglesia. Ano po, basahin po natin sa Mateo 16, talatang 18. At sinasabi ko naman sa iyo, na ikaw ay Pedro at sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ng Hades. Yung po bang Hades Tagalog po ba yan? Hindi po Tagalog yan. Yung pong Hades na yan, ay salita pong banyaga ayon sa Grego, na ang ibig sabihin niyang kamatayan.
Kaya dito kung lilinawin po natin, ang pintuan ng kamatayan o Hades ay hindi magsisipanaig laban sa Kanya. Ang pinatutungkulan ni Kristo po, yung tao po, na hindi raw ito mamamatay, hindi raw ito magkakaroon ng kamatayan na ika mawawala. Hindi po, kundi ito, magpahanggang sa wakas po, mananatili ito. Dahil salita ng Panginoon eh. Yun po binigas ng Panginoon ayon sa Kanya sa Mateo po, 24, talatang 35. Ang langit at lupa ay lilipas, datapot ang aking salita ay hindi lilipas. Maliwanag po. Salita po ni Kristo yun, na iglesia, na tinatag niya po. Paano pong mawawala yan? Siya ang nagsasalita. Mahina pa, marupok ba ang kanyang itatatag? Siya pa ay Panginoon. Makapangyarihan, pagkatapos yung itatatag niya, sasabihin na wala. Kaya po, sa Katoliko po, hindi po natin tinatanggap na yan po ay nawala o kaya natalikod. Bagamat may tumalikod po, hindi ibig sabihin na tuluyan na tumalikod, na ubos. Saan po ba naman yan? Una po, sinabi ko po kung saan tinatag sa Jerusalem. Kailan po ba yan? Yan po ay tinatag ayon na po sa mga istorya po, sa mga history. Yan po ay unang siglo, 1st century, in the year 33. Maliwanag po, yung pong sa kapangalan nito sa Punta Santa Ana, Manila, in 1914, magkaiba po. Ngayon, sino po ang nagtatag niyan? Ang Panginoong Jesucristo, maliwanag po. Si Kristo na nabuhay, nagtubos ng kanyang, tinubos ng kanyang dugo ang iglesyang ito. Paano ngayon mamamatayan? Kaya po, tingnan niyo po ang paglalahad ko. Unang-una sa Jerusalem, pangalawa, yung pecha po, 33, pangatlo po, ang Panginoong Jesucristo. Bakit po? Ngayon po, bakit po kaya? Nagtataka tayo, bakit nasa bansang Roma? Eh kung sa Jerusalem po tinatag, bakit nasa bansang Roma? Alam niyo po, ang Panginoong Jesucristo, bilang Hudyo, Israel, nangaral sa Jerusalem. Pero anong nangyari po? Tinanggap mo ba siya ng lahat ng tao? Hindi po siya tinanggap ng lahat ng kanyang mga kababayang Hudyo. Bagkos, pinagtatabuyan siya. Hanggang sa siya ipinako sa krus. Pinatawad niya sa kanyang pag-ibig ang taong yan. Subalit matitigas ang ulo. Matapos siyang mabuhay, anong ginawa sa kanya? Hinusik pa rin siya. Kaya po sa kanyang hula, may hula po ang Panginoon. Yung ginawa po ng Israel po na siya pagtabuyan, ito po ang kanyang hula. Ayon po sa Mateo 21 talatang 45, pakinggan niyo po. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, aalisin sa inyo ang kapangyarihan, ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa isang bansang magkakabunga. Kaya po dito, hindi nagbunga sa Jerusalem, bagamat may sumampalataya sa kanyang kakaunti po at pinag-usig sila. Kaya sabi ng Panginoon, ililipat niya, ayon sa Mateo 21 talatang 43, ililipat ang kaharian sa bansang magkakabunga. Saan po ba inilipat? Sa Amerika? Sa malayong silangan po? Ayon na rin po sa bibig ng Panginoon. Siya mismo ang nagsasalita. Ayon sa gawa. Gawa po, Kapitulo 23, talata pong 11. Binigkas po ni Kristo sa kauna-una sa kanyang bibig. Sa gawa 23, talatang 11. At sumunod na gabi, ay lumapit sa kanya ang Panginoon. Sinabi, laksan mo ang iyong loob sapagkat kung paano ang pagkapatotoo mo tungkol sa akin sa Jerusalem, kailangan patutuhanin mo ngayon sa Roma. Yung po pinili ng Panginoon ng bansa ay Roma. Kaya maliwanag po, sa Roma. Ano po ba ang hula niya dito sa Romang to? Bagamat ang mga Roma katulad ng panahon ng Pilipino na tayo hindi rin sumasampalataya sa Diyos kundi saan ito. Ang Romano po rin, hindi rin sumasampalataya sa unang panahon kay Kristo yan. Katunayan, inusig sila dyan. Ayaw silang papasukin dyan. Pero may hula ang Panginoon. Ayon po sa Roma 1, talatang 7. Roma 1, talatang 7. Sa lahat ninyong nasa Roma, na mga inibig ng Diyos, na tinawag magpakabanal, sumain niyo ang nawa ang biyaya at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama, ang Panginoong Jesucristo. Biruin mo, binagkas dito yung Roma, mga inibig ng Diyos, sa Roma 1:7. At sinabi niya, puntahan mo ang Roma, hindi ang Pilipinas, hindi ang mga bansa. At sinabi niya, ililipat sa isang bansa. Pag sinabi pong isang bansa, hindi po pwedeng dalawa, magkaroon pa ng iba. Salita ng Panginoon yan. Ngayon po, dito rin po, binanggit sa Roma 16:16. Magbatihan kayo ng banal na halik, binabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Kristo. Ngayon po, di
binanggit sa Roma. Hindi po Pilipinas 1616. Roma po ang bansang yan ang tinatawag ng Panginoon. Roma, maliwanag kung nakakaintindi kayo ng history, basahin nyo Roma, hindi ang Pilipinas. Kaya po sabi ng Panginoon siya mismo sa bibig niya. Si Kristo na mismo sa Roma ilipat ang pamamahala. Natupad po yan. Kaya po ayon po, sapagkat po pinatutuhanan po natin kanina na iyon po ang tunay na iglesia, gagamit po tayo ng referensya. Ayon po rin sa referensya. O ito, Xerox copy ng encyclopedia. Hindi ko padadala sa inyo encyclopedia po. Xerox lang po. Ayon sa New Catholic Encyclopedia Volume 12. Copyright 1966. Maliwanag po in page 100, page 562 that the Catholic Church, it is the Roman, the Catholic Church, it is the Church of Christ. Dito po, maliwanag po yan. May history po. May Biblia, may history. Ngayon po, magtataka tayo. Bakit sa panahon ito? Nangyari ito. Tinatag ni Kristo. Pumunta kayo sa ating pamahalaan sa SEC. Ilang pong rehistro ang nakalagay dyan na nag-aangkin na sila ang nagtatag. Sila ang tunay, hindi mawawala. 600, more than 600 religion na nag-aangkin na sila yon. Kasama na po dyan ang kay Felix Manalo na nagtatag din po ng kanyang iglesia. Paano nangyari? Nagkawatak-watak tayo sa isang Biblia? Magkakawatak-watak tayo, hindi tayo magkasundo? Paano natin tatanggapin yan? Iyan ba ang layunin ng Panginoong Jesucristo? Hindi po yan ang layunin ng Panginoong Jesucristo. At po, babasahin po natin na hindi po ang tunay na layunin ng Panginoong Jesucristo na magkawatak-watak ito. Basahin po natin dito sa 1. Kapitulo 17, ang talata po ay 11. Wala na ako sa sanlibutan. At ang mga ito'y nasa sanlibutan at ako'y paririyan sa iyo. Amang banal, ingatan mo sila. Sabi ng Panginoon, ingatan mo sila. Yaong ibinigay mo sa akin upang sila ay maging isa. Yung iglesia maging isa. Nakagaya naman natin. Sabi ng Panginoon, yung iglesia raw, ang gusto ng Panginoon maging isa. Kagaya rin ng Panginoon at ang Ama magkaisa sila, ang iglesia rin magkaisa. Eh bakit kayo 600 na? Lahat tunay, hindi pwedeng, pag tinanong mo yan, lahat tunay, lahat silang tagapagligtas, lahat sa kanilang kaligtasan. Yan ba hindi yun iniisip pa? Paano yung kaliliwanag yan? Ang Kristo nagsabi, gusto ko maging isa yan. Magkakawatak-watak tayo. Kasalanan ba yan ni Kristo? Kasalanan po ng mga nagtatag. Hindi po si Kristo may kasalanan dyan. Maliwanag, 600, isang Biblia, magkakaiwalay tayo. Mag-aaway-aaway pa tayo, kaya pagtatawanan tayo ng ibang bansa. Kristiyano pa naman kayo. Watak. Kaya po, kung pag-aralan po natin, maliwanag. Ang paninindigan po ng Katoliko, itong tinatag ni Kristo, hindi mawawala ito eh. Ayun na rin po, kanina ginamit ko na. Bakit po hindi mawawala? Hindi, hula na ng Panginoon sa Isaiah kanina. Isaiah 51:8. Ano sabi ng Panginoon? Ngunit ang aking katwiran, magiging magpakailanman. Yung salitang magpakailanman, hindi yun ibig sabihin, biglang mawawala, lilitaw. Hindi ganoon. Pag magpakailanman, Diyos ang nagsasalita, tuloy-tuloy. O kaya dito po, sa Isaiah 51, talatang 8. Ngunit ang aking katwiran ay magiging magpakailanman. At aking pagliligtas ay sa lahat ng saling-saling lahi. Lahat daw ng saling-saling lahi, mayroon siyang gagawing pagliligtas. O paano mo tututulan yan ito? Masasabi mong natalikod, wala pong talatang natalikod to. Bakit po ang Katoliko ngayon hindi tumatanggap na ang iglesia ito na wala? Kaya ito ang dahilan. Pangalawa po, sa unang Pedro po, unang Pedro, kapitulo 1, talatang 25. Datapwat ang salita ng Panginoon, mamamalagi magpakailanman. At ito ang mabuting balita na ipinangaral sa inyo. Paano mo isasabihin mawawala yan? May insulto ang Panginoon. Siya ang nagtatag mismo mawawala. Talata po, unang Pedro, kapitulo 1, talatang 25. Maliwanag po yan na hindi mawawala ang kanya. Lalo na itong iglesia, ang kanyang iglesia hindi mawawala. Kaya po ang Katoliko, pinanindigan po natin yan. Ngayon po, ang iglesia po ni Kristo, sa inyong pong paninindigan, ayon sa doktrina, doktrina bilang 5, ano nakalagay roon? Patunayang natalikod, ang iglesia po, ang unang iglesia, maliwanag po yan. Pinatunayan ni Felix Manalo na natalikod ang unang iglesia. O yan po ang patunay niya. Sa ganon, mabasa
katwiran ng Biblia. Hindi po. Paano matatalikod po yan? Si Kristo ang nagtatag. Si Kristo po ang nagtayo, nagtubos ng kanyang dugo. Maliwanag po na ito, hindi matatalikod po ito. Kaya, ating susuriin po, bakit naman ang ibang sekta nakapagtatag? Dahil sa katwiran nila natalikod. Kasi kung ipaliliwanag sa inyo ng mga ministro, halimbawa ng ibang sekta, mas yung ibang sekta po, ipaliwanag sa inyo na yung iglesia ni Kristo nung una ay nagpatuloy. O hindi kayo sasabi dyan. Hanapin niyo yun, sino ngayon yun? Pangalawa, pwede ba magtatag sila? Hindi pwede. Bakit? Nagpatuloy pala, di sasabi ka rin sa talagang tunay. Kaya ang katwiran niya ni Felix Manalo, ito yung natalikod. Kung natalikod nga naman, wala na. O ano pa? Papanggap na isugo siya, siya na ngayon ang tagapagtatag, maililipat ang iyong mga pananampalataya. Lilipat kayo saan? Ililipat nyo hindi sa tunay, kundi sa ano? Kay Felix, na sinabi niya na ito'y natalikod. Kaya ako pinanindigan po ng Iglesia Katolika na malabo po ang Iglesia na tinatag ni Kristo ay mawawala. Ngayon, may hula po ang Panginoon. Ayon po sa hula ng Panginoon, yung huling mangyayari sa huling panahon. Ito po sa hula sa Mateo 24. Mateo po 24. Talatang 3. Kailan? Talatang 24, Kapitulo 3. Samantalang siya nakaupo sa bundok ng Olibo, nagsilapit sa kanya bukod ang mga alagad na nagsasabi, sabihin mo sa amin kailan mangyayari ang mga bagay na ito, anong magiging tanda ng iyong pagparito at ang katapusan ng sanlibutan, ang katapusan daw ng sanlibutan. Sumagot si Jesus, mag-ingat kayo, marami marami sa kanila ang magsisiparito sa aking pangalan na magsasabi, ako ang Kristo, ililigaw ang marami. Pagkatapos sa baba po, makakarinig kayo ng mga digmaan. Ito na po yung digmaan na ngayon. Na ito magsisimula ang bulang propeta, magsisimula yan pag may digmaan na. Maliwanag po, yung digmaan po ang pinagpatayan si Kristo na nagsabi. Kaya po, maliwanag, na ang kanyang hula sa uling panahon, dilitaw na mga bulang propeta. At ang palatandaan ng panahon ay digmaan. Sa digmaan, nagkakaroon ba ng lindol? Nagkakaroon po, ang bomba po, malakas po yan, nagkakaroon tayo tulad yan, ang bomba. Pangalawa, kahirapan po. Pag nagdigmaan po, ang tao po talagang mahihirapan, hindi sila makakalabas, magugutom po. Magkakaroon po ng epidemya dahil sa mga usok. Natupad po ito. Ngayon, isipin nyo ngayon ang hula sa uling panahon ng pangyayari niyan. Hindi naman siguro ang Katoliko, pag sinabing uling panahon, isipin nyo naman yung Katoliko naroon na. 1,000 taon. Dumating ngayon in 1914 ang pagitan ng Iglesia ni Cristo at ng Katoliko. Paano ngayon kami kung sasabihin mo kami ito? Kami ba nagtatag sa uling panahon? Hindi po. Patuloy ang aming Iglesia. Kaya may hula rin ng Panginoon. Ano sabi dito sa pangalawang Korinto? Sinasabi sa pangalawang Korinto, Kapitulo 11, talata 14. Sa 13 po muna, no? Sapagkat ang mga ngayong tao ay bulaang apostol, mandarayang manggagawa na magpapakunwaring apostol ni Kristo. At hindi katakataka sapagkat si Satanas man ay nagpapakunwaring anghel ng kaliwanagan. Nagpapakunwari ng anghel ng kaliwanagan. So pag-isipan nyo, may pagpapakunwari ng anghel ng kaliwanagan. Ibig sabihin, ang pagpapakunwari na ito ng kaliwanagan, yung tao magpapakita ng ano? Ng tanda. Siyempre para maloko mo ang iba, halimbawa sa isang manliligaw, magluloko ang isang binata sa babae, magpapakunwari siyang mabuti, magbibigay ng regalo, pero ang kanyang intention, iligaw yun, yung lukohin lang. Yun ang ibig sabihin dito, na si Satanas magpapakunwari ang anghel ng kaliwanagan. Maliwanag po, at hindi po, ayon na rin po sa Pedro. Pangalawang Pedro, sa pangalawa pong Pedro, tinutukoy po rito, may anghel po na tinutukoy rito, maliwanag. Ito po, pangalawang Pedro, Kapitulo 2, talatang 4. Sapagkat kung ang Diyos hindi magpatawad sa anghel, anghel ang tinutukoy niya, na nagkasala. Ang mga yaon kundi sila ibinulit sa impyerno at ikinulong sa buhay, sa hukay ng kadiliman upang ilan sa paghukom. Ngayon, isipin nyo, si Kristo sugo. Tinawag bang anghel niya? Walang talata nagpatunay na tawaging anghel yan. Pangalawa, ang Espiritu Santo ba'y sugo? Ay sugo talaga.
Mayroon bang talata na tinawag na anghel yan? Mayroon bang nagpatunay sa mga unang panahon na yung mga propeta na lumitaw, na sinasabi sila rin ay anghel na umaakyat? Walang ganyang hula na. Yung mga apostol na lilitaw, sinasabi nila sa lumang tipan na anghel? Hindi, wala eh. Ngayon po tinatanggap po ng Katoliko ang anghel. Sa anong paraan po? Mayroon puro na mga anghel na itinutulad. Tinulad sa anghel, pero iba yung tinulad po, iba yung katuparan. Pag sinabi... I'm sorry, the time is up. At ngayon mga kababayan, ay panahon upang magtanong sa loob ng 10 minuto si Ginoong Maximo Pular kay Ginoong Guerrero Valenzuela. At sandali lang at medyo iinom ng kaunti para makasagot ng mahusay. Game. Oh, game na po. Ready na po si Ginoong Valenzuela. Ginoong Valenzuela, hindi ba totoo na ang isa sa talatang ginamit mo kanina sa pagpapatotoo na hindi natalikod ang unang iglesia ay ang unang Pedro 1:25? Opo. Doon ba sa unang Pedro 1:25, alin ang tinutukoy na mananatili? Yung salita o yung iglesia? Yung salita po at yung kanyang iglesia, yung po ang magtataglay. Meron ka bang bababasa sa unang Pedro 1:25 na yung iglesia ang mananatili o salita ng Diyos? Hindi lang po yun ang ginamit ko na pagpapatunay no, kundi Hindi, sa isa doon kita tinatanong sa unang Sasagot Pedro po ako. 1:25. Doon kita tinatanong bakit tatakbo ka sa ibang Sasagot salata? po ako, hindi lang po yun ang tinatang ginamit ko. Alalahanin nyo, sasagot po ako. Pwede ba sumagot na ako? O sige. Ang ginamit kong talata, ang una kong ginamit pa, ang Isaiah 51. Teka muna. Hindi kita doon tinatanong, ba't ka doon tatakbo? Kaya, pakita Dito mo. kita tinatanong sa unang Kasama Pedro po yun sa ipaliliwanag ko. 1:25. Sa makatwid, sa unang Pedro 1:25, wala kang nabasang ang mananatili yung iglesia. Sa ibaba po yung mga tao po ang pinatutunggulan doon. Doon sa 1:25, tinatanong kita. Maraming talata po akong ginamit, marami pa akong talatang ginagamit doon. Hindi po yun ang talatang yun. Hindi ba totoo na ang tunay na iglesia ni Kristo ay binubuo hindi lamang ng mga kaanib kundi maging ng mga aral? Totoo o hindi? Ulitin nyo po, ulitin nyo. Hindi ba totoo na ang tunay na iglesia ni Kristo ay binubuo hindi lamang ng mga kaanib kundi maging ng mga aral? Opo, kasamang aral po Hindi sa ba iglesia. ang aral na itinuro sa tunay na iglesia ni Kristo ay ang aral na mula sa Diyos na itinuro ni Kristo at ng mga apostol? Opo. Kung gayon, maituturing pa bang tunay na iglesia ni Kristo kung iba na ang aral na sinusunod sa aral ni Kristo at ng mga apostol? Hindi na po. Magagarantyahan mo ba? Magagarantyahan mo ba sa mga taong naririto na ang lahat ng mga aral na sinusunod sa Iglesia Katolika ay pawang utos na mula sa Diyos na itinuro ni Kristo at ng mga apostol? Opo, pagkat ang pinagbatayan po ang banal na kasulatan. Ibig mong sabihin ay inyutos ng Diyos na sambahin ang larawan? Hindi po namin sinasamba ang larawan. Mamaya, babasahin natin. Napakaaga para tapusin. Dapat tapos na ito rito. Ay pawawalan natin. Hindi, magtanong kayo, para sagutin ko kayo. Tinatanggap mo ba na ang tunay na iglesia ni Kristo ay may mga katangiang ikakikilala Opo, na siya nga ang tunay na iglesia? Opo, yung iglesia po sa Jerusalem. Hindi ba ang isa sa pagkakakilanlan sa tunay na iglesia ni Kristo ay ang pangalan? Hindi po lahat yan sinabi ng Panginoon na pangalan ang kanyang pagkakakilanlan. Hindi po. Sa makatwid, hindi makikilala sa pangalan ang tunay na iglesia. Hindi po lahat sa ganung paraan. May iglesia pong ibang Kung pangalan. gayon, Iglesia ng mga banal. Kung gayon, Iglesia ng Diyos. sandali lang, Sumasagot kaibigan. ako eh. Tapos na. Kung Hindi gayon, tapos mo, ako nagsasagot yung eh. pagkakaroon pala ng pangalan ng iglesia, yun ang katunayan ng yun ang hindi katunayan yun ng pagiging tunay. Isa po yun, pero hindi lahat sa Ayun. pangalan dahil may iglesia ng Diyos, Oh, ito. iglesia ng mga banal, iglesia ng mga intil, ang daming katawagan. Oo. Doon sa napakaraming katawagang nakasulat sa Biblia, nakasabit ba yung pangalan ng iglesia mo? Ayun
sinabi ng Panginoon. Ayun. Kung unawain niyo po, ayon po sa salata po. Yung bang sinabi ng Panginoon? Yung bang sinabi ng Panginoon nakasulat o hindi nakasulat sa Biblia? Kanina pa naman sumasagot po na. Kanina kapag sumasagot ako maiusin ng sumasagot. Sumasagot ako, patapusin naman. Sige, sagot. Yung pong sinasabi ng Katolika na may referensya ginamit, na sinabi ni Kristo sa Mateo 28:19, lahat ng bansa, yun po ay Katoliko ang kahulugan. Tinatanong kita, Yun po ang sagot yung ko. bang iglesyang itinayo ni Kristo may pangalan o wala? Wala Meron pong o wala? pangalan po na Wala. ikinapit. Wala pong pangalan na ikinapit sa kanya Wala. sapagkat ang pangalan ng pangalan ng tagapagligtas, Jesus. Ang itinatanong ko, yung iglesia bang itinayo ni Kristo, may pangalan o walang pangalan? Wala pong pangalan na ikinapit sa kanya kundi katawagan. Iglesia. Di kung gayon, kapag ka may iglesyang lumitaw na may pangalan, hindi yan ang tunay na iglesyang itinayo ni Kristo. Depende kung nasa hula po ng Panginoon na sabi niya sa lahat ng bansa. Ayun. Sa lahat po ng sabi ni Kristo, sa lahat ng bansa ipangangaral. Ayun. Ano ba? Iwanan na kita riyan. 5 minutes pa. 5 minutes pa, huwag kang nervisin. Mahaba pa. Nagugutom nga ako. Diyan ba sa mga talatang ginamit mo, meron ka bang nabasang hindi magkakaroon ng pagtalikod sa unang iglesia? Meron ka nabasa? Ulitin nyo. Diyan ba sa mga talatang ginamit mo, meron ka bang nabasang hindi magkakaroon ng pagtalikod sa unang iglesia? Meron o wala? Mayroon pong humiwalay, subalit hindi lahat Di mawala. tinatanggap mong may pagtalikod. Hindi lahat. May pagtalikod o wala? Hindi po Hindi lahat. ko tinatanong ko yung lahat. May pagtalikod o wala? Ako po ba sasagot na? Oo. Meron o wala? Ako po ba sasagot? Sagot! Hindi po lahat tumalikod. Pero may tumalikod. Yan, mayroon na iba. Hindi ba totoo na ang isa sa ipinagmamalaki mo, kaya tunay ang Iglesia Katolika, sapagkat siya'y Katolika o laganap Isa po yun. sa Hindi katamihan? lahat. Ayun. Sa makatwid, pagka ang isang iglesia hindi Katolika, hindi na tunay. Ang O, marami pong tunay pa ibig rin. sabihin ang Katolika. Teka, tunay pa rin ba kahit hindi Katolika? Ulitin nyo. Ulitin nyo. Para maliwanag, ulitin nyo. Ipupwesto natin ang maganda tanong. Yan. Hindi ba totoo na ang tunay na iglesia isa? Opo. Hindi ba totoo ayon sa iyo ang isa sa katangian ng tunay na iglesia, yung pagiging Katolika o pagiging laganap? Sagot na po ako. Opo. Sa makatwid, pagka ang isang iglesia, hindi laganap, hindi Katolika, hindi yan ang tunay na iglesia. Hindi po. Dahil hindi Hindi po ba ang kahulugan ng Katolika ay laganap? Nagana po. Ayun. Yung bang iglesyang itinayo ni Kristo sa Jerusalem, tunay o hindi tunay? Tunay na lumaganap. Nung hindi tinatanong kayo, sa makatwid, nung hindi pa lumalaganap, hindi pa tunay. Ulitin nyo. Ah. Ulitin nyo. Oh. Yung bang iglesyang itinayo ni Kristo sa Jerusalem, tunay o hindi tunay na iglesia? Tunay na tunay. Ayun. Nung bang itayo ni Kristo yung iglesia sa Jerusalem, laganap na agad o hindi pa? Ay, hindi ba agad? Sa makatwid, nung hindi pa laganap, hindi pa tunay na iglesia. Ay, tunay noon pa po yun. Tunay po yun. Sabi mo kanina, ang isa sa katunayan ng pagiging tunay, yung pagiging laganap. Sa pasimula ba? Hindi yun Sa lahat. pasimula ba? Laganap na agad? Ay, hindi na. Di sa pasimula hindi pa tunay? Hindi ganun yan. Sabi, isa sa mga Nang palatandaan. lumaganap, noon pa lamang naging tunay. Ay, hindi ganun. Hindi ko sinabi ganyan. Eto pa, hindi ba totoo? Hindi ba totoo na yung iba't ibang pangako ng ating Panginoong Kristo sa mga kaanib doon sa unang iglesia ay pawang nasa ilalim ng kondisyon? Halimbawa, yung sa Mateo, itatayo ko ang iglesyang ito sa ibabaw ng bato at hindi siya pananaigan ng Hades. Hindi ba totoo? Yun ay kondisyon na kaya hindi pagtatagumpay ng kamatayan
kung nakatayo sa ibabaw ng bato. Opo. Ayun. Ang bato, Siya po ang yung founder, siya po iglesia, ang tatag. nakatayo rin kay Kristo. Tinatanggap mo yun? Opo, at isinali ng Ayan. kapangyarihan kay Pedro. Sinali, sabi niya, Ito. bibigyan ng karapatan at kapangyarihan. Ginamit mong batayan ang 16-18 para patunayan mong kay Pedro itinayo ang iglesia. Saan talata sa Biblia? Time na po. Excuse me. At tapos na ang pagtatanong, kaya ngayon ay sa panig naman ni Ginoong Maximo Bularan ang tatayo sa loob ng 20 minuto. Konting tahimik para mapakinggan po natin mga kaibigan. Mga kaibigan at mga kapatid, ako po ngayon ang nasa panig ng negatibo o nasa panig ng pagtutol sa paksa na tinitindigan ni Ginoong Guerrero na ang kanyang paksa patutunayan niya na ang Iglesia Katolika Romana ang di umano ay tunay na iglesia na itinayo ng ating Panginoong Kristo. At ito ay patutunayan niya sa Biblia. Ngayon, bakit tayo tumututol na ang Iglesia Katolika ang tunay na iglesia ni Kristo? Dahil ba sa galit tayo sa mga kababayan nating Katoliko? Hindi po. Dahil ba sa galit tayo sa mga pari ng Iglesia Katolika? Lalong hindi po. Wala tayong kinagagalitan, wala tayong kaaway na tao. Bakit natin tinututulan na ang Iglesia Katolika ang tunay na iglesia ni Kristo? Pakinggan po ninyo. Sapagkat wala sa Iglesia Katolika, tanda natin, wala sa Iglesia Katolika ang mga katangian ng tunay na iglesia ni Kristo. Yan ho ba ay pagpaparatan? Hindi po. Ano ang katunayan? Ano ang isa sa mga katangian ng mga taong tunay na sa Diyos at kay Kristo? Pakinggan po ninyo dito sa 4:23, ganito ang ating mababasa. Datapwat dumarating ang oras at ngayon nga nasasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan, sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya. Ano pong isa sa mga katangian ng mga taong tunay na sa Diyos at kay Kristo, na siyang mga tunay na kaanib sa Iglesia ni Kristo? Una, tunay na Diyos ang kanilang sinasamba. Kaya anong tawag doon sa mga tunay na sumasamba? Mga tunay na mananamba. Saan naroon ang mga tunay na mananamba? Nasa tunay na iglesia. Sino po ang tunay na Diyos na sinasamba ng mga tunay na mananamba? Babasahin ko po sa inyo dito sa 17:1,3 ng Juan. Ganito po ang ating mababasa. Pakinggan ninyo, mga magulang at mga kapatid. Pagkasabi ni Jesus ng mga pananalitang ito, siya'y tumingala sa langit at ang wika, Ama, dumating na ang oras. Ito ang buhay na walang hanggan, ang kilalaning kanila, ang isa at tunay na Diyos. Ang tanong po natin ay maliwanag. Sino ang tunay na Diyos na sinasamba ng mga tunay na mananamba? Walang iba kundi ang Ama. Sa naroon pong Ama nasa langit. Kaya pagka hindi ang Ama ang sinasamba, hindi tunay na mananamba, hindi tunay na iglesia. Sa ano pinapag-iingat ng Diyos? Pansinin ninyo, dumarating na tayo sa climax. Sa ano pinapag-iingat ng Diyos? Ang mga taong tunay na sumasamba sa Kanya. Deuteronomio 4:16 at 25. Kaya,
pansinin ninyo, kaya kaiingat kayo. Huwag kayong gagawa ng anumang larawan upang sambahin, maging kawangis man ng tao. Ano sabi dito? Kaiingat kayo, huwag kayong gagawa ng mga larawan upang sambahin kahit pa nga kawangis ng tao. Bakit? Bakit? Ano ang magiging damdamin ng Diyos kapag ang tao'y sumamba sa larawan? Ito po, huwag kayong gagawa ng mga larawan upang sambahin pagkat magagalit sa inyo si Yahweh. Ano ho? Ano po ang magiging damdamin ng Diyos kapag ang tao ay sumamba sa larawan? Magagalit siya. Kaya nga ang mga taong tunay na sa Diyos, mga taong tunay na kay Kristo, mga taong nasa tunay na iglesia, hindi sumasamba sa mga larawan. Bakit? Labag sa kalooban ng Diyos. Magagalit ang Diyos. Kaya kapag ang isang iglesia nagtuturo ng pagsamba sa larawan, ang iglesyang ito hindi tunay na sa Diyos, hindi tunay na kay Kristo. Ang katangiang kayang taglay ng tunay na iglesia na hindi sumasamba sa mga larawan, ang katangiang kaya ng mga taong tunay na sa Diyos at kay Kristo ay taglay ng mga kaanib sa Iglesia Katolika. Ang Diyos ba na nasa langit, na siya rin Ama ang kanilang sinasamba? Hindi po! Ang totoo, kung ano-ano na lang, at kung sino-sino na lang ang ipinasasamba at sinasamba sa loob ng Iglesia Katolika. Yan ho ba panunuliksa? Tinanong ko kanina si kaibigan, ang Diyos ba nag-utos ng pagsamba sa larawan? Sabi niya, maliwanag, pakinggan ninyo. Hindi raw sumasamba ang mga Katoliko sa larawan. Hindi raw inuutusan. Babasa ko ng isang aklat. Catechism of Christian Doctrine, number 3. Ito ba tinatanggap mo? Ito, ang nagpalimbag nito ay sa De La Salle College. Ayan, Brothers of the Christian Schools, Manila, Philippines, 1955. Tingnan mo, kaibigan. Ayan. Yan ay aklat nila. Mamaya, ikakailan na naman. Kung hindi nabasa, hindi raw totoo. Tingnan ninyo. Babasahin ko po sa pahina 95. Ititanong at sagot. Sila may tanong, sila may sagot. Ano ang santo? Ang santo, sa tumpak na pakahulugan ng salita ay siyang nasa langit at pinagparangalan ng Iglesia Katolika upang sambahin sa madla ng mga mananampalataya. Ang pagsamba ba sa mga santo ay ukol lamang sa kanilang katauhan? Ito na. Hindi! Sumasaklo din ito sa kanilang mga relikya at mga larawan. Ano ang tinatawag nating mga relikya? Yan. Tinatawag nating mga relikya ang mga labi ng katawan ng isang santo na pinapaging banal o inihanda sa pagiging banal ng iglesia. Ang mga bagay na naging pag-aari ng mga santo, pansinin mo, o yaong napadaiti sa kanilang mga katawan, tulad ng kanilang kasauotan, mga ataon, at iba pa. Dapat ba nating sambahin ang mga banal na larawan? Dapat tayong magkaroon lalo na ng ating Panginoon. Tulad din ng pinagpalang birhen at mga santo, dapat natin silang bigyan ng kaukulang paggalang at pagsamba.
Alam mo, kaibigan, dapat sana bago ka lumaban ng debate, nagsuri ka muna doon sa mga doktrina nyo. Para hindi ang ganyang napapahiya ka. Sasabihin mo, wala kayong aral. Nito. Di lumitaw, hindi ka nagbasa nito. Ano raw ang sinasamba nila? Hindi lang mga larawan ng santo, pati daw ang mga relikya. Ano raw po yung relikya? Lahat daw ng napadaite. Itong intindihin ninyo mga kapatid. Lahat daw ng napadaite. Ano man yun? Kung nabubuhay siya, halimbawa dumating ang panahon, itong si Ginoong Valenzuela, ginawang santo. Yung lahat na nakasuot sa katawan niyang yun. Pati yung kanyang inupan na yun, yun magiging relikya yun. Lahat ng napadaite. Kung yung ginawang santo may pustiso, yung pustiso na dapat sambahin. Kaya hindi tayo nakapagtataka. Kaya pala meron tayong tinatawag na Santa Mesa. Bakit yung Santa Mesa? Siguro relikya ng santo yun. Sinasamba. Lahat ng napadaite. Kaya hindi na tayo magtataka kung dumating ang isang panahon, makakita tayo ng isang tao nakaluhod sa harap ng isang arinola, nananalangin. At anong sinasabi? Aba, Santa Arinola, punong-puno ka ng grasya. Bakit? Napadaiti yun eh. Paano nating tatanggapin na ang iglesia ng ating kinagisnan ay tunay na iglesia? Hindi ko malaman kung paano nagkaroon ng lakas ng loob si Ginoong Valenzuela para ipagsanggalan ang iglesyang kinahaaniban niya. Ang sabi ng Biblia, ang tunay na iglesia, ang mga kaanib, tunay na mananamba. Ang mga tunay na mananamba, tunay ang paraan ng pagsamba. Sino ang kanilang sinasamba? Ang Ama na nasa langit. Paano yung mga taong kahit ano na lang, kahit sino na lang, sinasamba't ipinasasamba, hindi tunay na mananamba, hindi tunay na iglesia. Ano kaya ang tawag ng Biblia sa mga kung sino-sino at kung ano-anong ipinasasamba at sinasamba sa loob ng Iglesia Katolika? Pakinggan ninyo dito po sa Jeremias